may nire-require sila. Parati lang huwag kang bibilaw sa batas. Kung magdagdag ka, okay lang. Pero wag kang magkukulang kasi hindi ka rin bibigyan ng permit eh. So kung ano yung sinabi mo, building code, sundin mo. Minimum yun. Kung gusto mo lakihan, it's okay. How ensure po kayo na yung mga fire safe, mga exits po is safe po talaga na daan? Kasi minsan po parang merong nakahang po yung bridge, naka po yung stairs. Sa case namin, dire-diretso yung fire exit eh. Makikita niyo mamaya sa likod, pakikita sa inyo sa likod. Sa side, sliding yan, tapos sa harapan meron. Sa totoo lang, medyo ito sobra. Pansinin niyo sa liit ng building, marami kayong makita fire exit. And so, ano po yung may advice po sa mga students po na maging engineer, and ano po yung pwede pong mga kailangan para ma-ensure po yung fire safety? Ano po yung mga kailangan na Estudyante, may suggest ko sa estudyante mag-aral. Estudyante kayo eh. Opo. Huwag niyong hintayin lahat tinuturo ng teacher niyo. Kasi at this stage, kaya niyo na o pwede na kayong bumasa ng building code. Tapos kaya niyo, ay ganun pala, ay ganun pala, ay ganun pala. Kaya nga meron kayong exams din, minsan, yun din ang itatanong sa inyo ng professors yun. So, parati, kung ano yung batas, you have to know it, para pag nag-design ka, alam mo, you don't violate the law. Huwag, ako, I'm a mechanical engineer, no? Pero in all fields of engineering, nakikita ko, namimit ko through the use of my practice. Once in a while, meron pa rin na makakausap ka o may mamit na tao na pwede na yan. Hindi dapat ganun. It has to be, ito yan. Ito ang tama. Sana ganun ang maging pananaw nyo sa students na huwag kayong makagraduate ng ayos na 75. Hindi, you have to understand. Kasi, anong kurso nyo? Civil engineering? Yes, civil engineering. Diba? Dapat kung paano dapat maging isang matinong civil engineer, yun ang i-aspire mo. Huwag kayong magpapabaya na pwede na yan. Ako, being a Filipino, masakit ang medyo nasaktan ako pag marami ako namimit na pwede na yan. Kayo, magkakaroon kayo ng lisensya. Pag lisensyado kayo, pangalagaan yung lisensya nyo. Imagine, namimilis yung pag-aaralan. So, hindi bino. Maraming buhay ang nakasalalay sa design mo. May tanong po ako. Ano po yung pwede nyong may advice talaga na talagang ma-ensure po na yun nga, yung practice po natin as a Filipino is ma-lessen? Kasi di ba yung pwede na yung hobby? Ano yan? It's more on the individual's attitude. Pero yung attitude na yun is developed through exposure then. So, ako nagdaan din sa pagiging estudyante, so I understand how many students feel pag nasa school ang gusto lang pumasa. Hindi. Ilagay niyo sa utak niyo, nasa school kayo para matuto. Hindi yung grades lang. Kasi gusto niyo maging engineer eh. Yun naman yung suggest ko. If you want to become an engineer, then do whatever it takes to be a good engineer. So ngayon po, pwede niyo po kami ma-iter sa mga... Okay. So, let's start dun sa sa... Tingnan niyo yung mga firehose sa amin niya. Pansinin niyo. Kaya, third floor. Yan, requirement yan. May firehose cabinet, tapos may fire extinguisher din. Tingnan, ang liit-liit nitong building, pero may requirement sila na mga ganyan. Di ba sinabi ko sa inyo lahat ng pipes pula pagsakay? Ang fire exit, itong isang mistake parati ng mga tao. Fire exit nilalak, isusi. So dapat kahit sino pwedeng lumabas. Diba? O ito, pasok mo na dito yung fire exit. Tuloy-tuloy yan all the way up to the fourth floor. So yung worry mo na naka-hinge pa, hindi. So, dito, actually, hindi pa nga tapos yung building, tuloy-tuloy ang construction. Pansinin niyo yung fire exit. Iilan lang rito magiging occupant dahil maliit lang itong hospital, pero ganyan kalaki yung fire exit namin. Isa pa lang to sa fire exit. O, tignan niyo ito, yung tubo, sinasabi ko sa inyo sa fire, red na naman, di ba? So talagang red po is a standard color? Pagka-fire. Pag-fire. Ang piping ng fire nyo, yung tubig is always red. So,
lumabas kayo, paglabas natin nakikita niyo, meron pa rin mga saan pa ba? Dito sa side meron din. Ganun ba? May nakaseparate pa din doon. Tigas. Pwede ba yung camera? Ay, pwede. Pasok natin. Ha? Leia. Pag yan, pakiakit sa office mo na ito. Ayun, no? Pwede. Sa second floor, ipakita ko sa inyo, meron ring separate na pero Apa. hindi dapat mag-elevator. Diba? Kasi delikado. Tapos yan, tingnan. Ang elevator may sariling fire switch. Kasi itong elevator na to, nakadesign ito, na pag nag-brown out, kusang bababa yan sa pinakamalapit na floor at magbubukas, kahit walang generator. Magbubukas lang siya para yung na-trap, sigurado umubot ng panic. Automatic yan, nag-brown out. Na-sense yan na brown out talaga. Bababa siya sa pinakamalapit na floor at magbubukas kung makakalabas yung tao. Ngayon, kung may kuryente naman, katulad kami may generator, talagang kailangan ng fireman na dumaan dyan, sila may control. Ito ang makikialam lang dito, fire department. Nawala ng kuryente. Pag na-sense niya, aandar siyang unti-unti papunta sa pinakamalapit na floor at magbubukas. Ayan, may firehouse cabinet din. So, may fire extinguisher din. Nakatago na yung mga piping niya, siyempre sa ceiling, pero ayun lahat ng sprinkler niya. Yan, declare din ng gobyerno yan, per square meter, ilan dapat yung ganyan, sprinkler. So, I think kung fire safety, ayun pala may bell, bawat floor. So, sa iba automated, pero sa Manila, may nakita ko nung pinutin mo to, tutunog lahat ng bell. Well po lahat from this... Fair second, third. Tutunog lahat yan. Yung sprinkler niyo po, ano po yan? Automatic or manual? Oo, automatic yan. May sensor yan na pag mainit dito, puputok yung head na yan. Diyan lang magkakaroon. Tapos under ngayon yung fire pump sa taas. Yung tubig ilalagay niya. So sa third floor, pansinin mo. Meron din tayong firehouse cabinet, di ba? So yan lang ang mga very basic ang mga iting. Pero with other big buildings, merong automated siya, tapos meron pang monitor anong zone nagkaroon. Yung zone na to, nandun yung sunog, makikita mo agad sa monitor nyo. Eh dito, since na 3 floors lang siya, manual lang. Pero yan lang automated yan, yung sprinkler system. So, I think medyo na-cover nyo na. Para sa kaya kita sa inyo, pagka ang mga may-ari o mga kasosyo medyo naintindihan technical, we always comply. Mahalaga mag-comply. Tapos nasa sa inyo rin yun, as engineers, kung paano nyo ipapaliwanag sa mga future clients nyo kung gaano kahalaga yung safety. Kasi iba na-overlook yan eh. Ang iniintinding una is ganda. Uy, ang ganda ng building ko, ang ganda ng bahay ko. Pero safety mo, overlook ko na. So the important thing is safety before the design. So, No. When you design, mahalaga yung safety. Now, ang nagkakatalo na lang, may ibang owner, okay, the cost will be 15 million. Okay, kahit maging 55 yan. Sige, okay ako safety, pero gusto ko mas mahal, gusto ko mas maganda. Meron na may ibang tao na gusto niya maganda. Titipirin na yung safety. Suggestion ko lang, yung minimum na safety parating, kung ano yung requirement, huwag na huwag niyong bababaan pa doon. Dagdagan niyo pa ng mas maganda kung kaya ng right. So, ayos na. apa.